Good day guys, today punta tayo dito sa Libis, Quezon City. Meron tayong kausap. Meron kami titingnan na mags na size 19 para dito kay Mazda 3 natin. So tingnan natin kung okay pa yung kondisyon, and then update ko kayo. Hopefully maganda siya, and then manegotiate natin yung reasonable price. Hindi siya brand new, it's a second hand, pero from the picture it looks like good condition pa naman. So hopefully maka-save tayo dito. Alam mo naman ngayon, mahirap ang buhay, so kailangan konting practicality. So sige, samahan nyo ako. Actually, nahirapan akong maghanap ng mags na ito. Marami na akong pinagtanungan na shop, pero walang available na stock. Kasi ito is ano siya, yung broken size, yung staggered, no? Yung mas malapad sa likod, and then mas manipis sa harap. So may nakita nga po na nakapost, kaya nakapost sa marketplace, kaya titingnan ko para makita kung okay nga siya. Hopefully sana maging okay. Okay, nakuha ko na yung wheel set, ano. Maganda yung quality niya. Ito yung Corse Linea. Ginamit lang ito sa car show, tapos natambak ko. So wala siyang gas-gas. Ang issue ko lang dito, yung tires medyo luma o baka expired na to. So I have to check, baka magpalit ako ng bagong tires for safety reasons. This one is size 19. Ito yung specs niya is 19 by 10. So malapad siya. And then ang offset niya is plus 38. Ito yung sa rear, no? Kasi nga staggered siya, no? Take note, ang offset niya is plus 38, which is different dun sa harap na plus 30. Kasi nga malapad to, para ino-offset niya, para magpantay siya dun sa harap. Ito naman yung sa harap, 19 by 8.5, tapos plus 30 yung offset. Meron ding linear na square, ibig sabihin magkakapareho yung apat na wheels, ano. Ang specs no 19 by 8.5, tapos ang offset nun is plus 38, kaya pare-pareho siya. Tapos ito ang kaya niya i-carry na weight, 690 kilograms per wheel. So multiply it by 4, yun ang weight na kaya niya. Then tinanggal natin yung stock tires para maisukat natin yung new set of wheels kung hindi siya sasayad. Pagkatapos chinek natin yung weight ng stock wheel set. Ang weight niya is 17.8 kilograms. Tapos tinimbang natin itong sa front wheel set na ikakabit natin, it's 22.3 kilograms. Tapos yung sa rear wheel set, it's 23.4 kilograms. So bali, ang difference niya sa stock sa harap is 4.5 kilograms. Mas mabigat itong bagong wheel set. Sa likod naman, mas mabigat siya ng 5.6 kilograms. So multiply mo ng 4, yun ang difference ng weight. So bali, ang total difference ng weight ng new wheel set is 20.2 kilos than sa stock. So yun ang carry na additional mo na weight, 20.2 kilos. Then chinek natin itong wheel set sa likod kung sasayad, kasi ang may possibility sumayad dun sa shocks nung ma-check that natin, ma-fit niya, merong siya, very very small clearance lang dun sa shock absorber. So I guess ito na yung pinakamalapad na pwedeng may kabit dito sa Mazda 3 BP. Then pumunta na tayo sa tire shop. Ayan, sinampulan natin, mukhang looks good, no? Walang sayad, medyo may malaking clearance sa likod, pero sa harap medyo mababa siya, so tamang-tama lang. So we also check the tire condition. Found out na
parang duda na ako dun sa quality niya, parang malutong na. So I decided to change it na lang. Since size 19 ito, medyo mahirap maghanap. So dito sa tire shop, nagpahanap ako kung ano yung available. So yan, tinesti namin yung kung hindi talaga sasayad yung existing na nakalagay na gulong, hindi nang ginaya ko. So we decided to get the Accelera, no? Ito yung from Indonesia. Meron kasi mas mura mga Chinese tires, pero I decided to have this. Ito yung 245 35 19 sa harap. Then yung sa likod, ang nakabit yung Toyo Proxys na 275. Then we inspected yung new tires na ikakabit. So okay naman siya, walang damage. So tara, pakabit na natin, no? So dito, pinatanggal natin yung tires para kabitan ng bago. So medyo mahirap nga yung magtanggal pa na itong malapad, So kailangan dalawa silang magkatulong kasi nga masyadong malapad siya. So yan, kinakabit na nila. And then ito yung tinanggal na lumang gulong. Although makapal pa siya, pero expired na siya. So dapat talaga safety tayo. And then pinapaltan ko rin yung pito para sigurado yan. Kinabit na yung bagong pito. Tapos yan, minount na nila yung new tires. Sa pagmamount ng tires sa ganitong mga malapad na mags, dapat maingat din yung nagkakabit kasi pagka nagkamali ka, magagasgas yung sidewall niya, no? Kaya ito, dalawa silang magkatulong para mas madaling at maiwasan din magasgas. So, yan, dalawa sila. Okay. Naikabit na. Tapos, pahanginan. Ito yung itsura nung wheel well niya, Dito natin ikakabit. Ito yung sa harap. 5 studs, 5x114. Tapos, okay, habang ginagawa yan, pinatanggal na natin yung stock na mags dun sa kanan para maikabitan natin yung mga bago na wheel set. Yan ang itsura niya pag nakakabit na. So, machong-macho ang dating, ganda ng sa likod, di ba? Okay, nakauwi na ako. So, yan ang itsura niya. So, nag-iba talaga yung itsura niya. Medyo gabi na lang, kaya dito muna tayo sa garahe, no? So, in my future vlog, mag-shoot tayo ng daytime para makita nyo yung profile niya, and then habang tumatakbo siya, mag-shoot din tayo. But in the meantime, ito lang muna. But my initial reaction is that it's very nice, no? Ganda ng fitment niya kahit hindi siya naka-lowered. Sa likod, medyo malaki yung clearance niya kasi nga medyo mas maliit ng konti yung diameter nung sa likod dahil nga sa staggered design niya. Wala na akong balak na i-lowered pa siya kasi maapektuhan na yung ride quality niya kasi nasa 30 series na yung likod eh. So I'll remain with stock springs and shocks combination kasi okay naman yung kanyang ride quality for me. Tsaka pag may sakay ka sa likod, siguro bababa din yan. Magko-compensate siya. Okay, sige. See you in my next vlog, Doon pakikita ko yung ibang mga angles nito. Alright. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!